Low, low. Hello? Good afternoon. Naririnig po ba ako? Malinaw boses. Okay. Saglit lang mag-present lang ako. So, yun. So, good afternoon. So, today, i-discuss ko lang ng maayos kung ano yung final project nyo sa ating software. Okay? So, I think aware naman kayo sa pinost ko recently. So, that is your final project. And your final, so, ang gagawin nyo sa final project is magagawa kayo ng field development plan. And this will be your following economic assumptions. By the way, may data ko bibigay sa inyo ha. Yung bibigay ko sa data na yon, pag magsisimula na kayo mag-simulate, at isa ko lang bibigay yung data. Ang span lang ng simulation nyo will be 1 week and after nun, may ilang days kayo makapagawa ng, may days pa kayo na extended days for paper, then presentation na kayo. Bali may mauna ng section, kumbaga, next week sila unang mag-simulate. And then after ng week na yun, ng simulation, represent na sila sa akin. Okay. Since kayo ay, kayong section yung last na ano, magbi-midterm sa so technically kayo na rin yung last mag-represent sa akin. Most likely kayo ay week 18 mag-represent sa akin, kayong section. Ayun na. Bibigyan muna natin yan para lang maging fair. Lahat kayo may 1 week for simulation. And then, while doing simulation, handaan nyo na rin ng paper. Huwag kayong mag-alala kasi isang development plan lang naman ang mangyayari. Isang plan lang. So, pwede kayo mag-multiple simulation pero isa lang din ang pipiliin nyo. Isa lang yung gagawin nyo ng paper. Isa lang yung pagpaproposal. So anyway, so we have here your capital, the initial investment, and that is $30, $30 million. And then meron tayong mga parameters dito. Consider nyo. Sa drilling, so we have vertical, slanted, and horizontal. Kayo maglalagay niya sa simulation nyo. Kung balak mo tayo ng vertical well, then that will cost you $3 million. 3 mm. The slanted ay 3.5 million. And horizontal is 4 million. Okay? And then, so sa horizontal, aware naman kayo sa horizontal, di ba? Sa horizontal well, bawat 100 feet na lateral, 100 feet na lateral leg, lateral length yan ha. So that will cost you an additional 100,000. Okay.
And the maximum na lateral length should be 1,500 feet only. Yun. Next, surface location cost. Itong sa drilling pad, that is 1 million per location. Okay? Usually, isa-isang drilling pad, isang well. Yung ganun. Next, drilling time assumption. So, kung magtatayo ka ng well, no, it will take you, in reality, it will take you time, di ba? Bago ka mag-produce. So, in this case, let's say, kapag nagtayo ka ng vertical well, it will take you 20 days, no? Then after 20 days, no, saka ka pa mag-start yung production. As for the slanted well, 25 days. Horizontal well, 30 days. Plus, 100 feet. Subject pa yun. Hindi ko yung sa part na yun. Yung Ivory Coast, ang maganda. 100 feet per 100 feet, that is 1 day. Wait lang, clarify ko lang to sa length limit. Ang maximum is 1.5. Pag lumabis ka dyan, possible kasi lumabis ka. Pag lumabis ka dyan, yan yung magkakaroon ng additional cost. Malinaw yan? Malinaw dito tayo ito. Ulitin ko, max limit is 1.5. And then pag nagkaroon ng lumabis, saka pa magkakaroon ng additional cost. Next, going back here sa drilling time. Sa rig move, pag nag-move ka ng well, edi hinto ka muna ng 10 days. After nun, saka mo siya papaganahin. Saka ka magpaproduce. Maintenance. So, meron tayong annual maintenance na i-consider per well, no? Per type of well. So, sa producer, 300,000 per well, per year yun, no? Per producer. And for the injection well, 200,000. Reperforation. So, halimbawa, nag-drill ka, and then, ang balak mo lang, then nag-perforate ka sa layer. So, libre yun. Libre yun. Wala siyang bayad. Wala siyang additional cost. Pero pag nag-perforate ka na, nag-perforate ka sa another layer, let's say, originally, nag-perforate ka sa first layer, and then nag-perforate ka ulit sa pang-limang layer. So, may additional na cost na yun. That is 150. Okay, 150. Yung si Mexico yung pala sagot. Next, facility cost. Facility cost, liquid handling facility. So, in reality, pag nagpo-produce ka, syempre, may mga surface facility tayo na kung saan sila nag-handle ng mga produce mo. Napoproduce mo liquid. It's either oil, gas, or water. Okay? So lahat na yun, lahat ng liquid na yun, hinahandle ng facility na yun. And then, nakasad sa atin dito is that per 1,000 barrels of liquid per day, ang cost is 2.5 million. And for the lifting and operating cost, lifting ng oil to, lifting ng oil, $15 per barrel of, per BBL, per barrels. Hot water or steam injection. So kapag secondary or flooding ka, water flooding. So depende sa water, sa temperature ng water na inject mo. So yan, naka-state naman dito ng, for example, 20 degree Fahrenheit to 80 degree. So that costs you $1 per barrel, BBL. Yan, naka-state naman dito. Next, chemical injection cost. So meron tayong EOR, di ba? Enhanced Oil Recoveries, and we have just following the chemicals na ine-inject usually sa reservoir. We have polymer, surfactant, and alkaline. And then, bawat chemical doon, may inject mo, it will cost you this.
Polymer 1.2, so surfactant alkaline 1 USD per barrels at lahat. Pwedeng combination. No, kung gusto mo polymer alkaline, pwede naman. Pwedeng lahat. No? Speak ng tinatawag. Alkaline, surfactant, pwede AN. Depende. So, kung pag-aaralan nyo mabuti, kung alin doon mas applicable, hindi yung mas maganda. So, part naman siya ng simulation. Ano? Subukan nyo kung alin doon mas maganda. At kung hindi naman talaga effective, no, hindi wag nyo ilagay. Depende talaga sa pagkakaintindi nyo kung paano nyo siya i-apply. And then, we have production and pricing. So, yung oil na ungkat nyo, kapag ibebenta, that is $70 per barrel. BBL. Malaki na yan. Malaki na yan. Malaki yan, basta malaki yung nakuha mong oil. Okay? Next, fiscal terms and incentives. So we have tax, annual tax, and that is 15%. Iko-consider mo yun. Iko-consider mo yung tax na, i-consider mo yung tax. And then, ano pa? Incentive. So incentive, nakalagay dito is we have production target incentive. Makakakuha ka ng 10 million per month. 10 million per month. Kapag nakapag-produce ka ng average or more than average na 10,000 barrels of oil per day. Monthly average yun. Kung nakapag-produce ka ng 10,000 barrels of oil per day, yung for that month, no, the average. So, in short, makakakuha ka ng incentive na 10 million. 10 million. Another thing, so EOR, initiative. So, kapag nag-apply ka ng enhanced oil recovery, magkakaroon ka ng 30 million dollars. One time lang yun. Tax relief. So kapag nag-apply ka ng EOR, also, yung tax mo na 15% mababawasan, magiging 10% na lang. Kaya nga tax relief. Lastly, we have economic evaluation parameters. So kapag mag-evaluate ka ng economics, use NPV 15%. Marunong naman yata kayo kumuha ng NPV. Naturo naman sa engineering economics. Tama. 15% ko gagamitin. And then ang contract, service contract mo is 30 years. So maximum na yun. Bawal lumabis. Basta ang kontrata is 30 years. Question dito. Dito muna sa economics. Question muna. Gusto ba kayo linawin? Gusto ba kayo linawin? Wala? Malinaw tayo dito? Okay. Wala hindi. Pwede naman magtanong may bawas na sa susunod. Okay. Next. Next slide. Next presentation. So we have here yung sa format. Formatting lang naman ko. Okay. So sa formatting, maging straightforward na lang sa paper. Huwag yung masyadong paligoy-ligoy. Kung ano na yung necessary na ilagay nyo lang. Kung ano yung sa tingin nyo ginamit yung basihan sa pag-conduct o sa paggawa ng development plan, ilagay nyo. Huwag nyo nang pahabain pa kung ano-ano man. Hindi ko kailangan nun. Ang kailangan ko is yung basis nyo kung paano nyo ginawa yung development plan. So we have this. Yeah, eto. Sundin nyo na itong sample format. So we have the title page. Okay, ito lang naman. Include nyo na kung ano nandito. Yung field name, bahala na kayo kung anong gusto yung field name, yung pangalan. Next, table of contents. So, para lang mabilis
puntahan kung ano man. Include your, kung meron mang figures, ilagay nyo rin. Tables, ilagay nyo rin. Next, so chapter 1, so reserve for data overview. So, pag binigay ko sa yung data, so pag-aralan mabuti, then include nyo lang doon kung alin doon yung mga ginamit nyo. Sa pag pinagbasihan nyo para include nyo lang doon kung alin doon yung mga gusto nyo or sa tingin nyo applicable na data na ginamit nyo para sa development plan. Okay? Next, chapter 2, development planning. So, indicate nyo lang dito yung goal nyo kung paano nyo ginawa yung development plan. No? Pagpili ng well, sige, pwede din. Pag-place ng well, mga reservoir constraint nyo, kung kayo ba kung well nyo ay nakalimit lang sa bottom hole pressure. Kaya pag na-achieve yung ganitong klaseng bottom hole pressure, sabihin natin na-achieve yung 700, titigil ng production. Yung mga ganong klaseng constraint. Another constraint, halimbawa, ang gusto lang ng well, ilagay mong constraint sa well mo is kailangan a maximum of not more than 1,000 BBL per day, no? STB per day ang mapoproduce ng well na to, not more than. So, pwede yun. So, another constraint yun kung gusto mo. Okay? EOR, so ilagay mo rin. Kung naglagay ka ng EOR, di ilagay mo rin. Kung wala, hindi wala. Pwede naman. Chapter 3, production forecast. So, lahat ng simulation mo, lahat ng result mo, lahat na sa tingin mo kailangan at part ng inyong plano, ilagay nyo. Oil, water, gas, kung meron mang gas, sige. Lahat ng mga total oil, lagay mo. Total water, sige. Water cut, oo. Mga graphs, tables, no? Makukuha mo siya sa simulation. Makukuha mo siya. Huwag kayo mag-alala kasi tuturuan, ayun ay part siya ng instructional video na ibibigay ko sa inyo. Nakalagay naman siya doon. Kailangan nyo lang doon is i-explore nyo pa kung sa tingin nyo na kayo kung kayo nalalabuan. No? And also ibibigay ko rin naman yung mga manual. Meron kasi manual din yan. No? Kung sa tingin mo nalalabuan pa kayo, gusto nyo pa ma-explore fully yung potential ng isang software na to, feel free to read the manuals. Okay naman. Pwede naman. Next, economic evaluation. So, sa economic evaluation, ito. So, itong pinag-usapan natin lang kanina. No? I-state ko lang, restate ko lang. Tapos, ang mahalaga dito is yung NPV. No? Ilagay nyo dito yung computation kung paano nyo ginawa lahat. Paano siya ginawa, paano nyo kinonsider yung mga ganitong economic valuation, itong assumptions, no constraint, paano siya, paano nakaka-affect yung ganung variable, yun, indicate ko lang. And lastly, ito, conclusion. So, overall summary. And then, we have recommendation. No? May recommendation tayo. Since sabi ko nga, isa lang naman gagawin nyo. And also, 1 week lang naman yung binigay sa inyong palugid para makapag-simulate. If ever na alam nyo na may kulang pa sa gawa nyo, idaan nyo sa recommendation. Kahit pa paano para man lang masuportahan yung or ma-justify yung ginawa nyo. No? Justify. Pero syempre, pag incomplete naman yung gawa nyo, syempre, may bawas pa rin yun. Pero hindi siya, pero kung nasabi niya naman sa recommendation na gano'n naman yung balak mo, or sabihin natin gano'n, or sabihin natin ay mas sa tingin mo mas ma-improve yung ganito kapag na-try ko pang gawin iyan, or ito, so wala nang problema. Baka ma-justify pa yung grade nyo or yung final grade nyo na makukuha nyo sa presentation. Okay. So, mahalaga yan. Hindi pa nasanay sa akin. Question dito. Nandito naman yung formatting nila. Dito naman. Question? Wala? Malinaw? So, okay. So, before tayo okay na tayo dito, no? So, next naman is for tomorrow. So, let me remind you na midterm assessment natin will be
will be tomorrow, 7 a.m. to 7, 8, 9, 10. 7, 8, 11. Hanggang 11. 11. 4 hours yun. And then, ito mangyari. Mag-online muna kayo saglit. Let's say, mag-online kayo kasi doon kayo bibigay yung IP address ng host PC. Siya bibigay. Malakas naman yung internet pag umaga. Malakas, I am sure na malakas yung internet dito. So wala kayong problemahin. Mag-online kayo, pasok kayo sa Meet, tapos bibigay ko din ng IP address. Para kayo ay makapag-start. No? And then as usual, no, yung si member 2 no, is pupunta sa akin para kunin yung kanilang paper. Exam sheet. And then si member 1, nag-proceed sa pagpasok sa loob ng library para i-prepare yung laptop. Bigyan may pasun ba dito? May pasun ba dito? Si Susek? Yun lang yung maging setup natin. So, use your time efficiently para hindi kayo mag-vlog. Question. Sabi ko yung nanalo, ano? Medyo may ngayon. Question. So, kung wala ng question, hindi good luck bukas. Before pala tayo mag-leave, I request everyone to please open their camera for documentation. Sunshine, no? Wala si Giselle kahapon, nagdaya. Again, everyone, please open their camera for documentation. Flower may tindahan. Middle of one day. Ay, good luck bukas ah. Agahan nyo. Ba't naman may pusa dyan? Sige, may pusa. Pasensya na po. Huwag niyo mapasin niyo, may pusa. Pusa ba yun? Ewan ko nga. May pusa mo. Isa! Pinagtitingin na tayo dito. Ito naman mga alam, ano? Okay, so, in count of 3, 2, 1. Isa, akas ka sa motor. Raymond. Akas ka sa motor. Sasend ko to sa Fourth year pala yan. ang fourth year. Oo daw, akas daw sa motor. Okay, thank you. Thank you sa pusa. Ano ba yan? Samuel, akas daw sa motor. Ito si ito. So good luck, no? Good luck sa ating exam. Saan ka galing yung sa Thank you. Ganda na po Galing yun. Bye-bye. Saan ka yung trip?